kahit mga hintil, pinagbibigyan ng ating Panginoon. Minsan nga, mayroon pa siyang ipinahiya eh. Ang pagkain ng anak ay hindi dapat ipakain sa aso. Pero ano ang sabi ng babae? Tunay nga po, ngunit ang tutaman ay nag-aabang ng mumong malalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Ano po yung atin pong pinag-uusapan? Sobrang biyaya. Sobrang biyaya. Siguro may idea na kayo kung bakit ito yung ating title sa ating pong pagninilay. Kasi pagkatapos ng mabusog ng mga tao, mabusog ang lahat ng tao, ang bilang nga 5,000 eh. Actually, ang binilang dito mga lalaki. Hindi kasama sa bilang ang mga bata at ang mga babae. So, imagine niyo kung gaano karami yung tao nung panahon na yun kung lalaki lang ang binilang. Eh, sa mga pagtitipon nga sa mga simbahan, mabibilang mo lamang yung lalaki, mas maraming babae, lamang pa nga eh. Lamang yung mga bata, lamang yung mga babae. So, imagine mo na kung 5,000 times 2 or times 3, ganun karami yung tao. Pero napakain ng ating Panginoong Yesus. At may sumobra pa, di sobrang biyaya. Simulan po natin ang gusto nating unang puntusan. Sabi ng verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Ito yung una, si Jesus ay sinasadya ng mga tao. Kaya yung pong unang gusto nating puntusan ay sinasadya ng tao. Iba naman yung sinasadya na ginawan mo ng masama, sinadya. Hindi. Ang pag sinabing sinasadya, pinupuntahan. Si Jesus ay sinasadya ng mga tao saan man siya pumaroon. Bakit? Ano bang mayroon kay Jesus? Ganito na lang kasimple. Magbudbud ka ng asukal sa isang sulok ng iyong bahay. Magugulat ka na lamang ang dami ng mga langgam sapagkat yung isang nakatuklas na langgam ay isinalin yung kanyang natuklasan, ipinamalita. Kaya yung maraming langgam, magugulat ka, nagkakatipo na doon, pinagsasadya. Bakit? May matamis na asukal eh. Pagkain nila yun, paborito nila yun eh. So, anong ibig sabihin? Ang mga tao noong mga panahon na yun, para silang nakasumpong ng asukal. Ano naman yung pinakaasukal ng Panginoon? Eh di yung kanyang mga himala. Nababalitaan na kahit saan magpunta si Jesus, gumagawa siya ng mga kababalaghan. Gumagaling ang mga may sakit, nakakakita bulag, nakakalakad ang pilay, nakakapakinig ang bingi. O di ba? Nabubuhay ang patay. Ang ngayon dito, pinapakain yung mga walang pagkain. Di ba? Pinagsasadya siya ng mga tao sa anong dahilan? Dahil yung mga tao nagbabaka sakali na baka sila'y may mapapala. Sapagkat laganap na ang balita na ang lahat ng lumalapit kay Jesus, umaalis na may taglay na kasagutan sa lahat ng kanilang suliranin. At maaaring kahit sa ating panahon ngayon, kapag lumapit ka sa Panginoon, kapag sinadya mo siya, ay uuwi kang matagumpay. Sapagkat si Jesus noon, si Jesus ngayon, at si Jesus pa rin sa darating, sapagkat hindi siya nagbabago. So pinagsasadya ng napakaraming tao, sinusundan siya kahit saan siya magpunta, sapagkat si Jesus ay gumagawa ng himala sa mga taong nananalig, sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng naglalagak ng suliranin nila kay Jesus ay umuwi na pinagtatagumpay. Mapapansin nga natin, kahit mga hindi niya kababayan, kapag lumapit sa Kanya, napagbibigyan niya. May mga tinatanggihan siya, may mga panahon at pagkakataong dinededman niya. Pero sa pagpupumilit ng mga tao, sa pagpupumilit na may mapala kay Jesus, napagbibigyan ng ating Panginoon. Nakikita ni Jesus yung kanilang laki ng pananampalataya sa Kanya, kaya't napagbibigyan. Kahit mga hintil, pinagbibigyan ng ating Panginoon. Minsan nga, mayroon pa siyang ipinahiya eh. Ang pagkain ng anak ay hindi dapat ipakain sa aso. Pero ano ang sabi ng babae? Tunay nga po, ngunit ang tutaman ay nag-aabang ng mumong malalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Pero mo hintil, nagbabaka sakali, andun yung kanyang determinasyon. Nung makita ni Jesus yung kanyang pananalig, nagulat pa nga siya eh. Walang ganito kalaking pananalig sa Israel. Kaya pinagbigyan yung kanyang hiling. So anong ibig sabihin? Walang magsasadya kay Jesus na mabibigo. Mapagbibigyan ng ating Panginoon ang lahat ng ating idudulog sa Kanya. So yun yung una, sinasadya ng mga tao. Thank you, God, for everything.